Isang dessert ba mo ang hinahanap mo? Yan. Eto. Ito yung ituturo ko sa inyo is yung dessert na hindi komplikado. Murang-mura lang talaga yung ingredients. Kayang-kaya sa budget natin. Kasi konti lang yung mga ingredients na gagamitin natin. Ang dessert na to, ang na gusto ko ituro sa inyo is for all occasion. Kahit anong occasion meron kayo sa bahay, kung may mga bisita kayo, pwedeng-pwede nyo itong gawin. Pang merienda sa mga bisita. O kaya naman, kung gusto nyo yung ibenta, yan, panagdagkita na rin sa araw-araw, di ba? Pwedeng-pwede to. Kasi nga, hindi siya komplikado, madali lang talaga siya. Tara, gawa tayo. Bali dito is gagamit tayo ng isang kawali at gamit ng strainer. Bali dito yung may tatlo tayong egg yolk. Yan, lagay mo siya dito. Oh, ulit. Bali gagawin natin. Yan. Gantuhin lang natin yung egg yolk natin. Yan, oh. Kailangan na ito yung tatanggalin natin. Yan. Pag na-strainer mo na yung egg yolk natin, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng condense. Yan. Mix mo lang siya. Pag na-mix mo na siya, baling gagawin natin is mayroon tayo ditong cornstarch. At syempre yung mga sukat ng mga ingredients natin is ilalagay natin sa description. Para doon yung makikita kung ilan yung mga nilalagay kong grams dito sa ginagawa nating dessert. At least yun, i-mix mo lang siya ulit para ma-dissolve yung cornstarch na nilagay natin. Pag na-dissolve na yung cornstarch natin, maglalagay tayo ng gatas. At bali dito is optional kung gusto nyo maglagay ng vanilla essence. Isang kutsara lang. Siyempre kung ayaw nyo naman is hindi nyo type yung vanilla. Walang problema. Kasi optional lang naman ito. Yan. Lagay natin siya. Tapos, i-mix mo lang siya. Hanggang mag-combine lang yung mga ingredients natin. Pag na-mix mo na lahat yung mga ingredients na nilagay natin, bali ang gagawin natin is lulutuin natin siya. Yan. Gagawin lang natin is hayaan natin siyang kumulo. Yan, nakulo na siya. At syempre, huwag nga palang kakalimutan is kailangan nga pala nating lulutuin siya sa medium heat. At syempre, huwag hahayaan na hindi haluin. Kasi pag hindi natin siya haluin ng tuloy-tuloy, ang magiging tendency niya is masusunog din sa pinaka-ibaba niya. Ayan. Pag ganito na siya, makikita mo ganyan. Ayan. Yan, di ba? Haluin mo lang siya ng konti. Hayaan pa na natin siyang maluto ng konti. Yan, kapag ganito na yung tsura niya, yan Pag ganito na siya, ang gagawin mo is papatay mo na yung apoy niya at maglalagay tayo ng all-purpose cream. Yan. At yan, i-mix mo lang siya ulit hanggang makombine yung all-purpose cream na nilagay natin. Yan, pag nahalo mo na siya, pag na-combine na yung all-purpose cream natin, baling gagawin mo is i-cool down lang muna natin siya. Bali yan, lumamig ng ating nilutong dessert. At syempre, di ba sabi ko naman sa inyo is pwedeng nyo siyang pagkakitaan. Yan, ibenta nyo. At syempre, pandagdag kita na rin sa pang-araw-araw. At bali dito is may caramel sauce tayo. Bali kung gusto nyo matutunan kung paano ko niluto tong caramel sauce na to, is ilalagay ko dito yung link na parang pag naisipan yung gumawa ng caramel yan. Kung gusto matutunan kung paano ko itong ginawa, lalagay ko yung link dito sa video natin. Bali dito is may ito yung gagamitin nating
paglalagyan. Bali, ito yung mas malaki, ito yung mas maliit. Tapos kayo na lang yung mag-decide kung ano yung gusto gagamitin nyo. At syempre, pag ibibenta nyo, dito yung tingnan nyo kung ilan yung mga nagastos nyo. At syempre, tapos kayo na rin yung maglagay ng price kung magkano nyo ibibenta. Bali, ito yung kukuha tayo ng caramel. Lagyan natin dito sa loob niya. Yan. Ganyan, na-spread mo lang siyang ganyan, no? Yan. At talagyan mo itong dessert na niluto natin. Tapos kayo na rin kung gusto mo gaano karami yung gusto nyo ilagay. Yan. Tapos, syempre, linisan mo rin yung dito sa gilid niya para hindi naman masyadong, di ba? Yan. O, tapos, kung gusto niyo lagyan ulit ng caramel dito sa ibabaw niya, yan. Lagyan niya siyang ganyan. Yan. O. Tapos, kunin mo yung takip. Takpan mo siya. Yan. Tapos, ilalagay mo sa ref siya para hanggang sa lumamig na siya. Tapos yan, pwede mo na siyang ibenta. O kaya naman dito, yung sa mas maliit siya. Pero ganun pa rin, wala namang sigredo. Yan, lagay mo lang yung caramel. Mga 2 kutsara yung nilalagay ko dito. Yan. Spread mo lang siya. Tapos yan, lagay mo na siya ulit. Yan. At lagay kang gusto mo maglagay ng caramel ulit dito sa taas niya, sa ibabaw. Yan. O, tapos, sinisan mo lang siyang ganyan. At yan, takpan mo na siya. Palamigin mo siya. Tapos yan, ready mo na siyang ibenta sa kapitbahay nyo, sa kabarangay mo, sa school, kahit saan. Basta ang importante is mabenta mo siya. Siyempre, magkaroon kayo ng kita sa pang-araw-araw. At syempre, yung lagi kong sinasabi sa inyo lang, magandang part ng pagluluto, at syempre yung titikman na natin. At syempre, bago natin titikman, at syempre, hingi muna ako sa inyo ng share sa mga videos natin, at syempre, pa-subscribe sa mga videos natin, at pa-click sa notification bell, kaya pati natin. Tara, tikman natin. Wow. Tara. Wow. Sarap niya. Salat. Sarap siya. Tapos pag nilagay mo sa bunganga, is nagme-melt talaga siya. Tapos hindi siya yung, yung sobrang tamis ganon. Hindi. Tamang-tama lang yung pagkatamis niya. Hindi yung nakakaumay na tamis. Kaya, huwag kayong magtubiling gumawa nito. Sigurado magugustuhan nyo to. At syempre yung buong pamilya nyo. Kaya, hanggang dito na lang. Ciao!